Inaalam na ng PNP kung anong grupo ang nasa likod ng sumiklab na karahasan sa mga pagtitipon malapit sa Malacanang. Ilan sa mga iniimbestigahan ng isang rapper, isang politiko at hacker group. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel, 216 ang kabuang bilang ng mga naaresto dahil sa mga kaguluhan sa Mendiola, Ayala Bridge at Recto Avenue kahapon. Pero babala ng pulisya, posibleng may iba pang mga personalidad na maaring maaresto sa mga darating na araw. Mga kabataan at pambabato sa Sa mga magugulong ganap kahapon sa Maynila, kapansin-pansin na mga bata ang sangkot. Sila ang nakitang nambabato, nananakit. Sa 216 na dinampot kahapon, 89 ang menor de edad. 24 dito ay mga edad na 14 pababa. Kaya matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa hoyo. Mag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Sa tingin ni Manila Mayor Isko Moreno, organisado ang grupong ito na gumagamit ng kabataan. May nang udyok, may nagpondo raw. Mga dayo eh. Taguig, nakita ko yung mga address eh. Taguig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May may nag-organize eh. Inaalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese. May isa naman, lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin yan. Sa pagtatanong ng MPD sa mga dinampot kahapon, may isang rapper ang nabanggit. Pero hindi pa sinabi ng pulisya kung sino ito. Ano po ba yung nagtulak sa mga batang ito, itong mga individual ito, bakit kailangan nilang gawin? Yun po yung kailangan nating i-check doon. At kung nalaman naman po natin na wala naman po talagang siyang nilalabag, itong sinasabing nag-inspire sa kanila, so be it po. Ang sa atin po dito, nakakita po tayo dito ng overt na violation ng krimen. Actually, alam na namin kung anong grupong yan. Pero hindi pa namin pwedeng sabihin kasi yung actual participants, kinoconnect pa namin sa kanila. So, you give us a few days at we will confirm after all the interviews and the interrogations are done. Sa mga magulang na mga suspect, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at tulungan ang pulis na ituro na ninyo kung sino yung mga taong behind that. Kasi kung hindi, kayo lang ang kayo lang ang babalikat sa problemang binigay ninyo sa Maynila na inyong pananagutan sa mata ng batas. Ang Department of Information and Communication o DICT, iniimbestigahan naman ang isang hacker group. Nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Anonymous PH. Ayon sa PNP, isa sa iniimbestigahan nila kung pwedeng tawaging terrorist act ang naganap. Partikular, ang panunulog ng isang container van at motorsiklo kasama na ang pananakit na ginawa sa mga kapulisan. It will be a result of the continuing investigation as yung ebidensya po ay tinitignan natin. So that's why maybe it can lead to terrorism or violation of the Anti-Terrorism Act. Sa tala ng PNP, mahigit 100 pulis ang nasugatan. May halos 20 ang na-admit sa ospital. May ilang matinding tinamong sugat. Pero wala raw nasawing pulis kahapon. Wala rin daw pulis na nagpaputok ng baril at walang nagtirgas. Ang mga grupong nanggulo raw ang naghagis ng molotov. Ang viral video na ito na kumalat kagabi, hawak daw ng MPD at inaalam kung may kinalaman ito sa gulo o wala. Sa ibang viral video na ilang beses nang na-share sa social media, isang nakaitim na protester umano ang nadapa at agad tinutukan ng baril ng mga nakaitim na miyembro ng MPD SWAT. Pahayag ng Department of Health, may 48 katao ang isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center kahapon. Isang patay dahil daw nasaksak. Inaalam ng MPD kung talagang may kinalaman sa kaguluhan ng nasawi.
Mel, lahat na mga impormasyon kaugnay ng mga posibleng ng udyok o nagpondo umano dito sa mga nagrally ay iimbestigahan daw ng PNP at kapag may sapat na ebidensya ay tiyak na pananagutin. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.